Ted? Teddy? Gising na naman na oh. Papasok na si Dita sa school. Bantayan mo muna si Pen. Ano ba yan? Inaantok pa ako eh. Hindi ba pwedeng isama mo na lang si Pen? Hindi pwede. Alam mo naman na kagagaling lang niya sa trangkaso eh. Baka mamaya mabinat pa ang bata. Pambirang buhay ito. Minsan na nga lang matulog dito sa bahay, aabalahin pa talaga. Kay Ate Che ko sana iiwan si Pen. Kaso hindi pa siya umuuwi mula pa kahapon eh. Saan ba kasi nagpunta yung kapitbahay natin? Ang alam ko, dinalaw ang mga magulang na nakatira sa bahay ng kapatid niya. May magulang pa pala ang babaeng yun. Oo naman. Ano naman ang akala mo sa tao? Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Kainis naman talaga oh. Minsan na nga lang akong humingi ng pabor sa'yo. Ang dami mo pang reklamo. Kung ikaw kaya ang abalahin habang natutulog, hindi ka mabibwisit? Sandali lang naman ako eh. Baka nga wala pang isang oras nandito na ulit ako. Siguraduhin mo lang ha. Oras akong pag-uwi mo. Baka mamaya kung saan ka na naman magpunta. Kapag wala ka pa, iiwan ko talaga itong si Pen. Ikaw kung magsalita ka, akala mo hindi mo anak yung pinapaalagaan ko sa'yo. Ikaw ang nanay. Tapos sa akin mo pinapalagaan yung anak mo? Anong klase kang ina? Kung meron lang sana akong pwedeng mapag-iwanan, hindi ko talaga iiwan sa'yo ang anak natin. O sige na, umalis na kayo. Bumili ka nga pala ng ulam sa may labasan ha. Sigurado gugutumin ako sa pagbabantay ng anak natin. Oo na, sige, aalis na kami. Hinalikan ko pa ang bunso kong anak na nasa kuna. Binigyan ko pa siya ng bote ng gatas para hindi umiyak kapag umalis kami ng ate niya. Nang sulyapan ko si Teddy, nanonood siya ng TV habang nagyoyosi. Naiiling na lang ako na kinuha ko na ang bag ng panganay namin. Bago tuluyang lumabas ng bahay, nagbilin muli ako sa kanya. Naiiritang tiningnan niya lang ako. Nung pauwi, gaya ng bilin ni Teddy, dumaan pa ako sa bilihan ng ulam. Malapit na ako sa amin na madaanan ko si Teddy sa may court kasama ng mga tropa niya. Oh, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Pen? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Nasaan sabi si Pen? Saan mo siya iniwan? Huwag mo akong taasan ng boses ha. Pinapaya mo ako ah. Wala akong pakialam. Saan mo iniwan si Pen? Sa bahay ba? Oo, iniwan ko sa bahay naglalaro. Ha? Ano? Nagawa mong iwan ng 2 taong gulang na anak natin na nag-iisa sa bahay? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pilar! Diyos ko! Si Pen! Dalhin natin sa ospital! Dalihan natin! Tumawag kayo ng tricycle o ambulansya! Ano ba nangyari kay Pen? Ha? Bakit wala siyang malay? Bakit siya basang-basa? Naabutan ko siyang nalulunod sa may timba! Ano ka mo? Ang anak ko! Bakit wala pa rin tricycle? Ayan na ang tricycle! Bilisan na natin sumakay! Kailangan natin agad madala sa ospital ang anak mo! Walang tigil ang pag-iyak ko habang lulan kami ng tricycle. Panay din ang kausap ko kay Pen na lumaban. Pakiramdam ko yun ang pinakamabagal na sandali sa buhay ko. Naririnig ko ring sinasabihan ni Ate Cheche ang driver na bilisan ng patakbo. Pagdating naman sa ospital, agad kaming inasikaso ng doktor at nurse na nakatalaga sa ER. Panay pa rin ang iyak ko habang palakad-lakad ako sa hallway. Bakit ang tagal lumabas ng doktor? Hindi pa naman natatagalan na ipinasok si Pen sa ER. Sigurado namang ginagawa ng doktor lahat ng paraan para mailigtas ang anak mo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa anak ko. Walang dapat sisihin kundi ako. Saan ka ba kasi nagpunta? Ba't iniwan mo ang anak mong mag-isa sa bahay? Alam mo namang napakalikot na ni Pen eh. Hindi ba nga? Unang araw ng pasok ni Dita sa eskwelahan, kaya hinatid ko muna. Hindi ko naman maisama kasi kagagaling lang sa sakit. Mukha ka ako mabinat eh. Ito naman kasing si Teddy. Hindi mo lang
maasahan. Sabi ko, sandali lang ako eh. Ibig mong sabihin, ibinili mo kay Teddy ang pagbabantay sa bata? Eh bakit niya iniwan ang anak niyo? Nag-iisip ba ang asawa mo, ha? Malikot na ang ganong edad ng bata. Huwag ka lang malingat eh, baka kung ano na nangyari. Ewan ko ba sa taong yun. Nadatnan ko na lang siya sa basketball court kasama ng mga kaibigan niya. Nang tanungin ko kung nasaan ang anak namin, sabi niya, iniwan niya naglalaro sa bahay. Tapos ngayon wala siya. Parang baliwala lang sa kanya ang nangyari ah. Hindi ko na nga siya naalala kanina eh. Sobrang taranta ko. Pasensya ka na sa sasabihin ko ha. Sa lahat ng lalaki, ang asawa mo ang pinakawalang kwenta. Hindi ko alam sa'yo kung bakit hanggang ngayon eh. Hindi mo pa magawang hiwalayan. Pwede ba Ate Che? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Hindi ito ang tamang oras at lugar. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras para magising ka, Pilar. Aba, kailan ka pa matatauhan ha? Kapag tuluyan nang nawala ang mga anak mo? Noong una si Ditas ang muntik nang hindi makauwi. Ngayon naman ito ang nangyari kay Pen. Natagalan kasi ako kanina sa pag-uwi. Alam mo naman si Teddy, napaka mainipin masyado. Hindi dahilan yun para iwan niya ang anak niyo. Nasaan na ang utak niya? Ano, puro palaki na lang ba siya ng katawan tapos utak niya lumiliit? Pwede ba Ate Che, huwag mo muna akong sabihan ng kung ano-ano. Magulo pa talaga ang isip ko ngayon eh. Ang sabihin mo, ayaw mo nakakarinig ng hindi magandang salita laban sa asawa mo. Kung tutuusin nga pwede mong kasuhan ng asawa mo dahil sa kapabayaan niya. Sige, pagtanggol mo ang asawa mong walang kwenta. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Kakausapin ko naman siya sa kung ano ang nangyari. Kung bakit niya iniwan si Pen mag-isa. Ano pa ba ang dahilan niya? Siyempre, mas mahalaga sa kanya ang makasama ang barkada niya kesa magbantay sa anak. Nandito na ang doktor. Dok, ano po ang lagay ng anak ko? Ayos lang po ba siya? Para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang sabihin ng doktor sa amin na ligtas na ang anak ko. Napayakap pa kami sa isa't isa ni Ate Che. Bukas daw pwede nang iuwi si Pen. Nang araw na yun si Ate Che muna ang sumundo kay Dita sa eskwelahan. Hanggang makauwi kami, tanging si Ate Che lang ang kasama ko. Ni anino kasi ni Teddy hindi man lang nagpakita sa ospital. Hindi man lang ako tinawagan para kumustahin ang anak namin. Katutulog lang nun ni Pen nang dumating si Teddy sa bahay. Hindi naman siya makatingin sa akin ng diretsyo. Nakauwi na pala kayo. Kumusta na si Pen? Kanina lang kami nakauwi. Ayos naman ang anak natin. Salamat kay Ate Che. Dahil kung nahuli siguro siya ng dating, baka ngayon pinaglalamayan ng anak natin. Pasensya ka na sa nangyari ha. Hindi ko naman sinasadya eh. Iniwan ko lang siya naglalaro dito sa bahay eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit siya napunta sa likod at nahulog doon sa timbang may tubig? Ganoong edad kasi ng anak natin, malikot na. Kailangan talaga hindi inaalisan ng tingin. Ilang minuto ko pa lang namang iniiwan yung anak natin eh. Sana naman maging aral na sa'yo ang nangyari. Huwag mo namang hayaan na tuluyang mapahamak ang mga anak natin. Pangako, hindi na maulit ang nangyari. Natutulog ba si Pen? Oo, mahina pa siya hanggang ngayon. Pilar, meron ka ba dyan? Kahit magkano lang. Ibinili ko na ng gamot ni Pen. Pambaon na lang ito ni Ditas bukas. Ibabalik ko na lang sa'yo kapag nakapag-extra ako ng trabaho. Lagi namang ganyan na sinasabi mo eh. Kapag kumita ka naman, sa sarili mo pa lang kulang pa yung pera. Nakakahiya naman kasi sa mga kumpare ko kung wala akong ambag sa alak eh. Hayun, uunahin mo na naman ang pag-iinom mo. Kailan ka ba magbabago talaga? O may pag-asa ka pa ba na magbago? Na-aksidente na nga ang anak natin dahil sa kapabayaan mo eh. Bisyo pa rin ang inahatupag mo. Kung wala kang ibibigay, huwag ka na lang kumuda. Ang dami mo pang sinasabi. Kung ayaw mo palang napagsasabihan ka, huwag kang humingi sa akin ng pang-inom mo.
Hirap na nga ako sa pagkita ng pera, ikaw naman kung umasta ka, akala mo kung sinong binata. Kung hindi ka pa pala handa sa responsibilidad, sana hindi ka na muna nag-asawa. Tama na nga. Nakakarindi ka na eh. Pare-pareho lang naman ang sinasabi mo eh. Wala ka naman kasing pagbabago sa ginagawa mo eh. Sa araw-araw na lang, puro ka nalang bisyo, barkada, at hingi ng pera na akala mo may patago ka sa akin. Buwis na buhay to. Huwag kang sumigaw. Alam mong natutulog ang anak mo. Wala akong pakialam. Kita mo yung ugali mo? Kanina lang akala mo kung sino kang maamong tupa. Ngayon naman, lumabas na naman ang tunay mong ugali dahil lang sa hindi ka napagbigyan. Paano? Ang damot mo eh. Hindi ka ba makaintindi, ha? Wala nga akong pera dito. Sapat lang to para sa mga bata. Tsaka yung pinambili ko ng gamot, inutang ko pa nga yun eh. Kung alam mo lang nakaliwat ka na ng utang ko. Masakit na nga ulo ko sa mga problema dito sa bahay. Ang daldal mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ako naman talagang laging bahala sa pamilya natin eh. Kailan ka ba naasahan, ha? Sige! Umalis ka! Doon ka sa mga kaibigan mong kaugali mo! Para akong nauupos na kandilang napaupo na lang. Mabuti na lang hindi nagising si Pen sa pagkakatulog. Naabutan pa ako sa ganung ayos ni Ate Che. May dala pa siyang mangkok ng ulam. Alam mo, sa itsura mo mukhang nag-away kayo ni Teddy. Ano, pinagsabihan mo ba siya sa nangyari kay Pen? Oo, pero hindi yun ang pinagbulan ng pagtatalo namin. Siguro humingi na naman ng pambili ng alak, no? Nakita ko kasi sila nagkukumpulan ng mga tropa niya sa labas eh. Hindi na yata magbabago pa ang asawa ko. Gusto ko na talagang sumuko sa ugali niya. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo eh. Isa pa lang ang anak niyo, bukang bibig mo na yan. Sa totoo lang eh, nakakapagod ka ng pagsabihan. Kaya lang hindi naman kita matiis eh. Naku, pasensya ka na, Teha. Ayoko na kasi na matulad sa akin ng mga anak ko na lumaki na hindi kumpleto ang pamilya. Alam ko, naiinis ka na sa katigasan ng ulo ko, pero nandyan ka pa rin para tulungan ako. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo, lalo na itong pagkakaligtas mo kay Pen. Naiintindihan naman kita sa bagay na yan. Kaya lang hindi lang kasi ikaw ang nahihirapan eh, pati ang mga anak mo. Kapag nakalakihan kaya nilang ganyan ang tatay nila, sa tingin mo kaya magkakaroon sila ng amor sa kanya? Masasayang lang ang ginagawa mo na manatiling kumpleto ang pamilya mo. Kung tutuusin kaya mo namang buhayin ng mga anak mo. Naguguluhan talaga ako, Te. Pero pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Ang mabuti pa kumain ka na muna. May dala kong ulam para sa inyo ng mga bata. Nasaan nga pala si Ditas? Nasa kapitbahay, nakikinood ng TV. Iyahatid na lang daw mamaya ni Aling Salve. Kumain na rin naman yon kanina kaya kapag hinatid siya mamaya, matutulog na lang. Isa pa yung TV nyo. Imbis na merong napapanooran si Ditas ibinenta ng asawa mo para may pang-inom. Hindi man lang niya naisip na mahirap magpundar ng gamit lalo't mag-isa ka lang naghahanap buhay. Isa pa nga yan sa inaalala ko dahil sa malimit kong pag-absent sa trabaho. Ito, natanggal na ako. Ay, baka bumalik na naman ako sa paglalako ng merienda. Ang mahalaga, nakakaraos kayong mag-iina. Kung wala rin akong ginagawa, pwedeng mong iwan sa akin si Pen. Sa totoo lang, Ate Che, nahihiya na ako sa'yo. Pero ganun na nga ang gagawin ko para makapagtrabaho ako. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo-tayo lang din magkakapit bahay. Balang araw, makakabawi din ako sa'yo. Ang dami ko ng utang sa'yo Huwag mo munang isipin ng pagbawi. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa mga nagawa ko sa inyo Maiba nga pala ako. Di ba may mga kapatid ka at buhay pa naman ang tatay mo? Bakit hindi ka sa kanila humingi ng tulong? Nahihiya din kasi akong kumontak sa kanila Noon kasi, tutol sila kay Teddy. Dahil alam daw nila na hindi ako mapapabuti sa kanya.
Ayoko naman na lumapit sa kanila at sabihan ako na matigas ang ulo. Ilang beses na nila akong sinabihan noon eh. Kung ako sa'yo, wag mo nang pairali ng pride. Kailangan mo ang tulong nila. Isipin mo na lang ang mga anak mo. Ay, siguro nga ate, tama ka. Kapag gumaling si Pen, dadalawin ko ang itay at ang mga kapatid ko. Yan ang pinakamaganda ko narinig na sinabi mo ngayong araw. Wala lang talaga akong pagpipilian. O paano? Maiwan na kita ha. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Kinabukasan kahit hindi pa dapat ilabas ng bahay si Pen, napilitan na rin akong isama siya sa paghahatid sa kanyang kapatid sa eskwelahan. Pag-uwi naman namataan ko si Teddy na may kausap na babae. Sa unang tingin masasabing may relasyon ng dalawa. Nagpupuyos ang kalooban na susugurin ko na sana silang dalawa nang may humila sa akin palayo sa lugar na yon. Ate Che! Bakit mo ba ako pinigilan? Nilalandi ng ibang babae ang asawa ko! Alam ko, hindi naman ako bulag eh. Kaya kita pinigilan dahil alam ko na ikaw na naman ang agrabyado kung sakali. Anong gusto mo gawin ko? Panoorin lang ang paglalampungan nila. Para ka namang bago ng bago dyan sa asawa mo eh. Ilang beses na ba siya ng babae ha? Ikaw lang naman tong martir eh. Bakit ba napakamalas kong tao? Hindi na ako maubos-ubusan ng problema. Walang taong malas. Minsan kasi ang mga nangyayari sa atin, bunga ng mga maling desisyon natin sa buhay. Oo na! Puro mali na lang ang desisyon ko sa buhay. Aminado naman ako eh. Ang mabuti pa umuwi na muna tayo sa bahay ko. Doon tayo mag-usap. Akin na muna si Pen. Baka mamaya mabitiwan mo pa ang bata. Ayoko na talaga, Ate Che. Pagod na ako. Iiwan ko na si Teddy. Bahala na siya sa buhay niya. Susuportahan kita sa plano mo. Hindi ko na rin kasi kayang nakikita kayo nahihirapan ng mga bata eh. Ihahatid ko pa kayo sa pupuntahan ninyo. Sana lang mapanindigan mo na hindi na bumalik sa asawa mo. Hindi na talaga, ate. Magsama na lang sila ng babaeng yun o kung sino mang babae ang gusto niyang kasamahin. Ang bigat mo, Pen. Kaya pala nangangayayat ang nanay mo sa pagbuhat sa iyo eh. Nagtataka siguro tong anak mo kung bakit nandito kayo ngayon sa bahay imbes na umuwi kayo sa inyo. Maupo muna kayo. Ikukuha kita ng maiinom. Mabuti na lang wala tayong nakasalubong ng mga tsismosa sa daan. Walang magtatanong kung bakit ka umiiyak. Sa totoo lang, wala na akong pakialam sa kanila eh. Mula nang mapatira kami dito, wala na silang ginawa kundi pagchismisan kami ni Teddy. Namanhid na lang ako sa kanila. Wala naman silang ambag sa buhay namin. Sa bagay nga. Oh, inumin mo muna tong malamig na tubig. Sa'yo naman tong biskwit, Pen. Masarap yan. Salamat, te. Para talagang sasabog ang dibdib ko kanina. Hindi ko na naisip na kasama ko pa ang anak ko. Para ka talagang anghel. Ilang beses mo na kasing iniligtas ako sa kapahamakan, o di kaya sa alanganing sitwasyon. Baka yun talaga ang papel ko sa inyong mag-iina. Sigurado naman na hindi pa uuwi si Teddy sa bahay. Mabuti yun, para maimpake ko ng mga gamit namin. Para pagdating ni Ditas, diretso na kaming aalis. Sino palang kasabay ni Dita sa pag-uwi mamaya? Nakisuyo na lang ako kay Aling Mona. Magkaklase kasi si Ditas at ang apo niya. Alam niya kasi nakagagaling lang ni Pen sa ospital. Huwag ko na raw pagurin ng bata. Kahit walang niya ang asawa mo, bumawi ka naman sa mga kapitbahay nating mga mababait at maaasahan talaga. Wag mo nang isama ang mga tsismosa ha. Iwan mo na lang muna dito si Pen. Mag-ayos ka na ng mga gamit nyo.
Kinalma ko muna ang sarili ko bago umuwi sa amin. Sanay na naman si Pen kay Ate Che kaya hindi na siya humabol nang umalis ako. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-iimpake ko nang biglang dumating si Teddy. Nagulat pa siya nang makita ang mga maleta sa sala. Anong ibig sabihin nito? Aalis na kami ng mga anak mo para maging malaya ka ng gawin ang lahat ng gusto mo. Kung dahil to sa nangyari kahapon, sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi lang yon, kundi ang pati ang pakikipagharutan mo sa ibang babae. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Dito pa talaga, sa mismong lugar natin. Hindi kita maintindihan eh. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kitang-kita ko kanina kung paano ka makipaglampungan sa ibang babae. Yung kanina palang sinasabi mo. Wala lang yun. Binigyan mo naman kaagad ng mali siya eh. Huwag mo na akong gawing tanga. Buti sana kung hindi mo pa ulit-ulit na ginagawa sa akin to. Nakakapagod ka na. Lahat na ng masamang ugali, nasa'yo na. Alam mo naman pala ang ugali ko eh. Bakit pinagtiyagaan mo pa rin ako? Nakikisama lang ako sa'yo dahil sa mga bata. Dahil ayokong lumaki sila na hindi buo ang pamilya gaya namin magkakapatid. Kaya lang, nakakapagod ka ng kasama sa buhay. Sige, umalis ka! Nagsasawa na rin naman ako sa walang tigil mong pagbubunganga. Araw-araw lang ba naman? Kaya wala na akong pakialam sa inyo. Siguraduhin mo lang na hindi na kayo babalik dito. Hindi na talaga. Maghanap ka na lang ng babaeng tatanggap sa pagiging batugan mo. Talaga bang desidido ko na sa desisyon mo? Oo naman. Total, wala namang pagbabago sa'yo. Hindi biro na mag-isa magpalaki sa mga bata. Kaya sana naman mag-isip ka muna kung itutuloy mo ang pag-alis. Kahit naman nandyan ka di ba? Mag-isa ko pa rin namang pinalalaki ang mga anak ko. Alam ko na ikaw ang mas pagod sa pag-aalaga sa kanila. Pero nakakatulong din naman ako sa'yo kahit papano Kahit ano pang sabihin mo, buo na ang desisyon ko. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Kilala kita, Pilar. Magpapakapagod ka lang sa pag-aaral sa balutan. Tapos babalik ka rin naman dito. Itaga mo pa sa bato. Hindi na kami babalik ng mga anak mo dito sa impyernong bahay mo. Grabe ka naman magsalita. Akala mo naman hindi naging pugod ng pagmamahalan natin ang bahay na ito? Pwede ba? Iwan mo na lang ako. Inaabala mo ko Itinuloy ko na lang ang ginagawa kong paglalagay ng huling mga damit sa bag. Narinig ko pa ang padabog na paglabas ni Teddy sa bahay. Mabigat sa loob ko ang gagawin ko. Pero kailangan kong magpakatatag. Hinintay ko lang na dumating si Ditas at tumalis na rin kami. Hinatid pa kami ni Ate Che sa mismong bahay ng tatay ko. Pilar? Bakit may mga dala kayong bag? Tay, pwede po bang dumito na muna kami ng mga apo ninyo? Oo naman. Ang totoo nga niyan matagal ko na kayong hinihintay na dumalaw. Salamat po. Siya nga po pala ang kaibigan ko, si Ate Che. Masaya po akong makilala kayo. Lagi po kayong kinikwento ni Pilar. Matagal ko na rin po siyang kinukumbinsi na umuwi na sa inyo kaysa magtiis sa piling ng asawa niya. Noon pa alam kong hindi na maayos ang relasyon niyong mag-asawa. Mabuti naman na tauhan ka na rin. Matawarin niyo po ako kung hindi ako nakinig sa inyo noon. Nahihiya din po kasi ako umuwi dito Alam mo anak, kahit paulit-ulit ka pang magkamali, tatanggapin pa rin kita sa bahay na ito. Kayo ng mga apo ko. Salamat po, Tay. Nakoy, tama na nga itong iyakan natin. Baka nagugutom na kayo. Mabuti pang kumain muna kayo. Naku po, kanina pa po kami nagugutom Sakto lang kasi ang dala naming pera. Tamang-tama, maraming nilang ulam si Renz kanina. Mga tira sa handa niya kahapon. Ay, oo nga po pala. Birthday niya kahapon. Kumusta na po pala sila ng pamilya niya? Ayos naman sila. Oh, maupo na muna kayo rito. Iinitin ko lamang yung mga ulam. Sandali lang naman to Maraming salamat po, Mang Teban.
Mabuti na lang po napilit ko si Pilar na umuwi na dito. Para na nga akong sirang plaka sa kakasabi sa kanya Nagpapasalamat din ako na nakatagpo ng mabuting kaibigan ng anak ko habang malayo kami sa kanya ng mga kapatid niya. Naging mabuti rin naman pong kaibigan sa akin si Pilar. Kumain na muna kayo. Akin na muna si Pen. Ako na lang muna ang magpapakain sa kanya. Sige na Ditas Apo, kumain ka na. Mamaya ay makipaglaro ka sa mga pinsan mo ha. Ikaw ba'y nag-aaral na? Naku, pasensya na po, mahiyain si Ditas. Opo tay, kinder na nga po siya. Ngayon po na dito na kami titira, mapipilitan po akong patigilin muna siya sa pag-aaral. Kakaumpisa pa lang naman ng klase, pwede pa siyang ihabol. Teacher naman ang hipag mo sa eskwelahan dito. Pwede ko siyang pakiusapan na ipasok si Ditas. Maraming salamat po tay. May solusyon na ang isa kong pinoproblema. Ayoko naman po talaga na tumigil sa pag-aaral si Ditas. Isa na lang ang problema mo, yung makapaghanap ng trabaho. Talaga bang hindi na magsusustento sa inyo si Teddy? Wala naman po siyang trabaho kaya wala din po siyang ibibigay. At kahit kailan po hindi siya naging responsableng padre de pamilya. Kung alam niyo lang po kung ano naging buhay ng kaibigan ko. Ay nako, wala na tayong magagawa sa taong ayaw magpakaama sa kanyang mga anak. Kung gusto mong magtrabaho, hindi kita pipigilan. Pwede naman akong maghatid sundo kay Ditas kapag naipasok na siya sa eskwelahan. Si Pen naman, pwede naman kuhanan ng mag-aalaga. Maraming pwedeng upahan dito ng mga kakilala ko. Hindi po ba makakaabala sa inyong mga anak ko? Ano ka ba? Huwag mong isipin na abala sila sa akin. Mga apo ko sila. Walang ibang dadamay sa inyo kundi ako. Ayoko lang po kasi na makarinig sa mga kapatid ko ng kung ano-ano. Pilar, wala ka maririnig sa mga kapatid mo. Maintindihan ka nila. Kaya lang naman sila nakakapagsalita ng hindi maganda dati. Dahil lang tutol sila na sumama ka kay Teddy. Nahihiya lang po kasi ako sa kanila. Natitiyak ko sa iyo na matutuwa ang mga yon kapag nalaman na umuwi ka na rito. Sana nga po, tay. Namimiss ko na rin sila Hindi pa rin mawala ang pangamba sa dibdib ko sa nalalapit naming pagkikita muli ng mga kapatid ko. Malaki rin kasi ang hiya ko sa kanila dahil nagawa ko silang sagutin noon. Dahil sa pagtatanggol kay Teddy. Nawala lang ang kaba ko nang pumunta sila sa bahay at mainit nila akong tinanggap. Maiyak-iyak pa ako na gumanti ng yakap sa kanila. May ilang oras din sila naglagi sa bahay at ang pamilya nila. Para tuloy may reunion. Hindi ko na rin pinauwi si Ate Che. Hindi mo nasabi sa akin na puro pala lalaki ang mga kapatid mo at ikaw ang bunso. Ang nabanggit mo lang sa akin 4 kayong magkakapatid at pamilyado na kayong lahat. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Sa bagay tuwing napag-uusapan kasi ang pamilya mo lagi kang umiiwas Sa tingin ko, magiging maayos na ang buhay niyo dito. Sana naman huwag ka nang bumalik sa asawa mo. Asawa ko pa rin si Teddy. Kung sakali man na gusto niyang makita ang mga anak niya, may karapatan pa rin siya. Malabo yung sinasabi mo na gusto pa rin niyang makita ang mga anak niya. Kita mo nga walang pakialam sa mga bata. Ilang beses na muntik mapahamak ang mga anak niyo nang dahil sa kanya. Hindi man lang nakitaan ng pagsisisi. Magagalit ka siguro kung sasabihin ko na umaasa pa rin ako na mabubuo ang pamilya namin balang araw. Baka nga may takwil na kita bilang kaibigan. Sana naman huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang kapakanan ng mga anak mo. Walang buting maidudulot sa inyo ang pakikisama kay Teddy. Kahit mahirap sa pagkakataong ito, pakikinggan ko ang payo mo. Makikinig rin ako kay tatay. Siya nga pala. Ilang taon na nga ang tatay mo? Ha? 64 na. Bakit mo naman naitanong? Nagulat lang ako na bata pa siyang tingnan. Nung magkakatabi nga sila ng mga kuya mo para lang silang magkakapatid. Siguro kasi nga hindi putiin ang buhok ng itay. Tsaka lagi kasi siyang masayahin Kahit nung iwan kami ng inay noon, hindi mo mahalata sa kanya na may mabigat siyang problema. Sa tingin mo nakalimutan na niya ang nanay mo?
Hindi ko alam. Matagal na kasing hindi pinag-uusapan ng inay sa bahay na ito eh. Isa lang ang masasabi ko, buong panahon ng itay, inilaanan niya sa amin habang nagsisipaglaki kami. Swerte naman ninyong magkakapatid sa tatay niyo. Swerte talaga kami, kaya hindi ko maiwasan na makonsensya sa mga ginawa ko noon. Pwede ka naman bumawi sa kanya eh. Para mapatunayan mong nagsisisi ka na sa pagsuway mo sa kanya. Ay, ganun talaga ang gagawin ko. Kinabukasan umuwi na rin si Ate Che. Humingi pa siya ng permiso sa akin at kay Itay na kung pwede siyang dumalaw sa amin. Natuwa naman ako dahil kahit malayo kami sa kanya, mag-aabala pa rin siyang puntahan kami. Dahil may duty ang Itay, madalas na kami lang ang naiiwan sa bahay. 1 linggo na kami sa bahay ng Itay nang ibalita niyang pwede akong magtrabaho sa pinapasukan ng hipag ko. Ang sabi ng ate Weg mo, kumpletuhin mo na raw ang mga requirement mo. Siya na raw ang bahala sa'yo. Ako na munang bahala sa lahat ng mga gastusin mo sa pag-a-apply mo. Tay, 30 na po ako. Pwede pa po ba ako sa pinapasukan ni Ate Weng? Sinabi ko naman sa kanyang edad mo. Wala raw problema dahil hanggang 40 ang tinatanggap sa kanila. Basta malinaw ang mga mata mo at makapasa ka sa medical. Sana naman po makapasok ako sa pinapasukan ni Ate Weng, ano? Para naman hindi sayang ang gagastusin ninyo sa akin. Malakas ang paniniwala ko na matatanggap ka roon. Marami na rin naman naipasok ang hipag mo roon eh. Paano po kaya ang mga bata? Di ba sinabi ko naman sa iyo ako nang bahala kay Ditas. Bago ko mag-duty sa barangay ihatid ko muna siya. Tungkol kay Pen naman, maaaring mag-alaga si Tesing na kapitbahay natin. Subok na siya sa pag-aalaga at talagang mabait sa mga bata. Maraming salamat po, Tay, ha? Anak, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang hiling ko lang sana ayusin mo na ang buhay mo, ha? Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa'yo. Hindi lahat nabibigay ng pangalawang pagkakataon. Opo, Tay. Bukas na bukas din mag-asikaso ka na ng mga kailangan mo. Wala naman akong duty bukas sa barangay Ngayon ko lang po napagtanto na hindi naman ako ganun kamalas. Wala namang taong malas Isipin mo na lang na pagsubok lang ang nangyayari sa'yo. Ngayon nalampasan ko na. Sana naman puro magaganda naman ang mangyari sa amin ng mga anak ko. Manalig ka lang sa make-upal at lahat ang ihilingin mo ibibigay sa'yo. Naging mabilis ang pangyayari sa buhay naming mag-iina. Kung nanatili siguro kami sa piling ni Teddy, siguro hanggang ngayon nagtitiis pa rin kami ng mga anak ko. Kahit simple lang ang buhay ng Itay, naibibigay naman niya ang pangangailangan namin. Habang abala ko ng mga oras na yon ay magkausap sina Ate Che at Teddy. Huwag mo nga ako matawag-tawag na ate. Nako, kapag nakatalikod naman ako kung ano-anong bansag mo sa akin. Biro lang naman yun Nakikiusap naman ako sa'yo. Sabihin mo na kung saan mo hinatid yung mag-iina ko. Bakit ba ang kulit mo ha? Tigilan mo na sila. Nasa maayos na kalagayan nila ngayon. Huwag mo na silang guluhin pa. Gusto ko lang namang makita yung mag-iina ko Para ano? Hindi ka naman magbabago Kung talagang mahalaga sila sa'yo, nung kasama mo pa sana sila, pinahalagahan mo na. Ganun yata Kung kailan wala na sila sa piling ko, saka ko lang napagtanto na mahalaga sila sa akin. Tulungan mo naman ako, Ate Che. Sinabi na huwag mo akong tawaging ate. Si Pilar lang ang pinapayagan kong tawagin akong ate. O sige na, Che. Tulungan mo na akong makita ang pamilya ko. Sa tingin mo kaya makakapunta ka sa bahay ng tatay niya? Ibig mong sabihin, doon siya dumiretso nang umalis sa bahay namin? Saan ba sa akala mo pupunta siya ha? Akala mo ba tinatago ko sila dito sa bahay ko? Mula na magsama kami ni Pilar, hindi na siya nagpakita sa pamilya niya. Galit kasi sila sa amin Sa pagkakaalam ko ha, sa'yo lang galit ang pamilya ni Pilar. Hindi na ako nagtataka pa kung bakit. Gumawa ka naman ng paraan kung paano kami magkikita. Ikaw lang makakatulong sa akin Huwag mo nga akong mautos-utusan ha. Tsaka okay na ang buhay na mag-iina nang mawala ka sa kanila.
Wala na rin panahon pa makipagkita sa'yo si Pilar. Busy na yung tao. Ano bang pinagkakaabalahan ni Pilar ngayon? Maganda na ang trabaho ni Pilar ngayon. Kayang-kaya na niyang buhayin ng mga anak ninyo na walang tulong mula sa'yo. Os, talaga? Ganun ka ba di siya nakakuha ng trabaho? Eh dito nga hirap siya eh. Kaya nga paglalako lang naging hanap buhay niya eh. Paano kasi pabigat ka sa buhay niya? Imbis na swertehin siya, minamala siya dahil sa'yo. Hindi ko talaga gusto ang tabas ng dila mo. Hindi ko nga alam kung paano kayo naging magkaibigan ng asawa ko eh. Alam mo, siguro ikaw nagsulusol kay Pilar na umuwi sa kanila no? Nagising na lang si Pilar. Napagtanto niya sa sarili niya, natatanda na lang siya sa piling mo pero hindi ka pa rin magbabago. Iniisip din niya ang kinabukasan ng mga anak niya. Papasok na ako sa loob kung wala ka ng kailangan. Inaabala mo ko sa ginagawa ko eh. Teka lang. Kainis namang babae yun. Hindi ako papayag na miserable ang buhay ko samantalang maayos ang kay Pilar. Kailangan makagawa ko ng paraan para makipagbalikan siya sa akin. 3 buwan na ako sa pinapasukan kong trabaho. Masasabi kong naging mabuti sa amin ng Panginoon. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na maayos ang buhay naming mag-iina. Muli rin kaming dinalaw ni Ate Che. Ayoko mang mag-usisa tungkol kay Teddy pero dahil namimiss ko na rin siya, nagtanong na rin ako. Bakit kailangan mo pang itanong ang asawa mo? Huwag mong sabihing namimiss mo siya. Oo naman, kahit papaano meron naman kami pinagsamahan ng tao at siya pa rin ang ama ng mga anak ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang pinapakita niya. Pero mukhang nagbago siya kahit papaano. Paano nagbago? Hindi na kasi siya nakikipagbarkada ngayon. Meron na rin siyang trabaho. Totoo ba yan? Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Pero ako mismo nakakita ng pagbabago niya. Pero sa ngayon inoobserbahan ko pa kung totoo nga ang pagbabago niyang yun. Mukhang nakatulong sa kanya ang pag-alis ninyo. Sana nga tuloy-tuloy ng pagbabago niya. Para din naman sa kanya yun eh. Oo nga. Kailan pa niya balak magbago pag puti ng uwak? Salamat nga pala te ha. At sinabi mo yan sa akin. Alam ko rin naman kasi na gusto mo rin makibalita sa kanya. Sino ba naman ako para ipagdamot ang bagay na yun? Maiba nga pala ako. Meron sana akong gustong sabihin eh. Mabuti nang sa akin manggaling. Ano yung sasabihin mo? Bigla mo naman akong pinakaba. Ano kasi, lagi kasi kami magka-chat ng tatay mo. Sana wag mo mamasamain ha? Yun lang ba? Akala ko naman kung ano na yung sasabihin mo eh. Kaya pala wala nang tigil ang itay sa pagsi-cellphone niya. Tapos sabi ni Ditas, lagi daw may ka-video call. Ikaw lang pala. Masaya kasing kausap ang itay mo eh. Wala namang problema sa akin. Matagal na namang hiwalay ang mga magulang ko eh. Mabuti nga yung nababaling ng atensyon ng itay sa ibang babae. Magkaibigan lang naman kami ng tatay mo. Doon na rin yun papunta. Masaya ako para sa inyo ng itay. Hindi na ako mag-aalala kay itay kung sakali. Nalulungkot din nga ako na lagi lang siyang mag-isa sa bahay eh. Kung ikaw makakatuluyan niya, magiging panatag kaming magkakapatid. Tsaka mabait ang itay. At responsable. Hindi kanya pababayaan. Pinatataba mo naman ang puso ko. Alam mo bang ilang gabi na akong hindi makatulog? Iniisip ko kasi kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Nai-imagine ko pa na baka bigla mo kong umbagin. Para kang sira. Kung noon ka pa nagsabi, hindi ka sana napuyat ng ilang gabi. Oo nga no. Kahit pa paano ngayon hindi na ako kakabakaba tuwing dadalaw sa inyo. Mula nga nun, mas napapadalas na ang pagdalaw ni Ate Che sa bahay namin. Nakitaan ko naman ng kakaibang sigla ang aking ama. Wala namang problema sa mga kapatid ko kung sakaling mag-aasawa muli ang itay. Isang araw, paglabas ko sa trabaho, nakaabang na sa akin si Teddy. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinihintay.
Mabuti lumabas ka na. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano ang ginagawa mo dito? Saka paano mo nalamang dito ako nagtatrabaho? Nadulas lang si Chen nung sabi niya kung saan ka pumapasok. Pinuntahan kita rito at nagtiyagang maghintay para kausapin ka. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Matagal na tayong tapos. Tahimik na kami ng mga anak mo, kaya wag mo na kaming guluhin pa. Matagal na ako nagsisisi sa ginawa ko sa inyo. Pilar, nakikiusap ako sa'yo. Bumalik na kayo sa akin. Sa tingin mo kaya ganun lang kadali yun? Ha? Sa tagal ng pagtitiis namin sa'yo, parang bangungot nang bumalik sa piling mo. Inaayos ko na ang buhay ko. Matagal na rin ako may trabaho. At higit sa lahat, umiiwas na ako sa barkada. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang iwasan ko masamang impluwensya sa akin. Lahat ng ayaw mong ginagawa ko dati, iniiwasan ko na. Mabuti naman kung ganon. Para din naman kasi sa ikabubuti mo yun eh. Pilar, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para mabumuli ang pamilya natin. Pangako, magiging mabuting asawa at ama na ako ng dalawa nating anak. Pasensya ka na ha, pero hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Nangako rin ako kay Itay na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Hindi ko siya pwedeng suwayin. Ang Itay ang tumulong sa akin para maging maayos muli ang buhay naming mag-iina kahit hindi ka namin kasama. Masusundin mo pa ba ang tatay mo kaysa mabuo ang pamilya natin? Akala ko ba ayaw mo maranasan ang mga anak mong pinagdaanan mo na hindi kompleto ang pamilya? Totoo naman, pero mas okay na hindi buong pamilya kesa naman miserable ang buhay namin sa piling mo. Nagmamakaawa ko. Nabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo lang ako. Matagal na kitang pinatawad, alang-alang sa mga anak natin. Pero hindi ibig sabihin nun makikipagbalikan na ako sa'yo. Alam kong mahal mo pa ako. Siguro iniisip mo ngayong may trabaho ka na. Mas higit ka nang nakakalamang sa akin. Sa bagay, kumpara sa trabaho ko ngayon, wala man lang ako sa kalingkingan ng trabaho mo. Alam mong kahit noon, hindi ko ugali namang maliit ng klase ng trabaho. Hindi ang trabaho kong dahilan kung bakit ayoko nang bumalik sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, meron na ba akong kapalit sa puso mo? Huwag mo nga akong itulad sa'yo ha, na kahit pamilyado na, nagagawa pa rin mang babae. Priority ko ang mga anak natin, kaya ako naghahanap buhay para sa kanila dahil wala naman ako maaasahan sa'yo. Pasensya ka na, Pilar. Hindi ko lang maiwasan na magselos eh. Lalo't hindi ko naman alam ang ginagawa mo. Nagtatrabaho ako, yan ang itanim mo sa isip mo. Kailangan ko na umuwi. Hinihintay na kasi ako ng mga anak natin eh. Nangako ako sa kanila na kapag maaga ako makakauwi, ipapasyal ko naman sila. Pilar, hindi ako susuko sa panunuyo sa'yo. Desidido ako mabuo muli ang pamilya natin. Hindi ako makapaniwalang tototohanin ni Teddy ang mga sinabi niya. Kilala ko siya na puro salita lang at kulang sa gawa. Kaya nang makita ko siya nag-aabang na naman sa akin sa labas ng pinapasukan ko, nagulat talaga ako. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Sabi ko naman sa'yo hindi ako susuko hanggat hindi kayo bumabalik sa akin ng mga bata. Pabayaan mo na kami ng mga anak natin. Hindi na kami babalik sa'yo. Kahit araw-araw ka pang tumambay dito sa labas ng pinapasukan ko. Bakit ba napakatigas na ng puso mo sa akin? Hindi ko tuloy maiwasan na baka nga meron ka nang ipinalit sa akin. Ay, bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Wala na rin naman akong pakialam pa. Kung kinakailangan na lumuhod ako sa iyo ngayon, gagawin ko. Bumalik lang kayo sa akin ng mga anak natin. Ano ka ba? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya sa mga tao. Pinagtitinginan na tayo. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo sinasabi na pinapatawad mo na ako. Pinapatawad na kita pero hindi ibig sabihin nun, babalik na kami sa'yo. Mas mabuti na maging magkaibigan na lang tayo. Pero hindi ko kaya mawala kayo ng mga anak natin. Sige, ganito na lang ha. Tatawagan na lang kita kapag nakapagdesisyon na ako. Sa ngayon, wag mo muna akong kulitin. Umaasa ako na tatawagin mo kagad ako, Pilar. Oo naman. Sige na, umuwi ka na muna. Mahigpit pang yumakap sa akin si Teddy bago umalis.
Naramdaman ko naman ang senseridad sa kanyang mga sinasabi. Yun nga lang nag-aalala ako sa magiging reaksyon ng Itay. Oras na malaman niya na pinupuntahan ako ni Teddy. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Tamilmil ka rin kumain kanina. May problema ka ba, Pilar? Tungkol ba sa trabaho mo? Wala pong problema sa trabaho ko. Iba po ang iniisip ko. Kung hindi sa trabaho, nung iniisip mo? Huwag mong sabihin na tungkol sa dati mong asawa ang pinoproblema mo ngayon. Kasi po tay, gusto niya makipagbalikan eh. Ibig mong sabihin nakikipagkita ka na naman sa lalaking yon? Hindi po tay. Siya po ang pumupunta sa trabaho ko. Hinihintay niya ako sa labas ng gate. Hindi ka ba nadadala sa mga naranasan yung mag-iina sa asawa mo, ha? Puro hirap lamang ang pinaranas sa inyo ng taong yun. Ano? Hihintay mo na naman mapahamak ang mga apo ko bago ka tuluyang magising? Kahit wala kang sabihin. Alam ko mga nangyari sa inyo noon. Lalo na kay Pen. Siguro po si ate siya ang nagsabi sa inyo. Alam ko po na may relasyon na kayo. Walang kinalaman si Checha sa pinag-uusapan natin. Mabuti nga nakatagpo ka ng mabuting kaibigan sa katauhan niya. Alam ko naman po na mabuti siyang tao, pero sana alam niyang limitasyon niya bilang kaibigan. Maayos na ang buhay ninyo mag-iina rito. Ano pa ba ang gusto mo? Napatunayan mo naman na kaya mong itaguyod mag-isa mga anak mo. Hindi mo kailangan ng asawang batugan. Nagbago na po si Teddy. May trabaho na po siya ngayon. Nangako rin po siya na magiging mabuting asawa at ama na sa mga bata. Talagang nabilog na naman ng lalaking yun ang ulo mo. Sa nakikita ko, handa ka na namang magpauto sa kanya. Lahat naman ng tao pwedeng magbago, tay. Kailangan lang po nilang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Totoo naman. Pero hindi kasama ang asawa mo sa mga taong sinasabi mo. Kung gusto niya talaga magbago, di sana noon pa. Maawa ka naman sa mga anak mo. Huwag lamang puro kaligayahan mong isipin mo. Dahil nga po sa kanila, kaya gusto kong mabuo ang pamilya ko eh. Ayokong maranasan nila ang hindi buong pamilya, katulad ko. Lintik na katwiran na yan. Matagal nang nangyari yan. Bakit naman ang mga kapatid mo hindi ganyan mag-isip? Kung magsalita ka, akala mo ikaw lang ang nakaranas na hindi buong pamilya. Iba naman po ang mga kapatid ko. Hindi nyo rin kailangan ikumpara ang naranasan ko sa iba. Hindi ko ginusto na iwan tayo ng nanay mo noon. Lahat ginawa ko para wag siyang umalis. Pero mas pinili pa rin niya ang lalaking yon. Kaya nga lahat ginawa ko para sa inyo. Ibinigay ko ang lahat ng pwede kong ibigay para maramdaman ninyo na kahit na wala ng nanay nyo, pwede pa rin tayo maging masaya. Alam ko naman po yun eh. Patawarin niyo po ako kung hindi ako kontenta sa mga ginawa ninyo sa amin. Oras na piliin mong lalaking yan. Kalimutan mo na ako bilang ama mo. Tay naman, huwag niyo naman gawin sa akin ito. Hindi ako nagbibiro. Masakit sa akin na gawin ito. Pero mas masakit sa akin na makita kang nagpapatanga sa lalaking yon. Oras na sumama ka sa kanya. Wala ka nang aasahan sa amin ng mga kapatid mo. Bakit niyo po ba ginagawa ito sa akin? Ayaw niyo po ba na makitang masaya ako? Pagiging makasarili ang gusto mong mangyari. Kaya pag-isipan mo sana ang gusto mong gawin. Kapag umalis ka rito sa pamamahay ko, tinatapos ko ng ugnayan natin. Wala akong nagawa ng tumalikod ng Itay. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi na niya ako pinakinggan. Makalipas nga ang 1 linggo, sumama na kami kay Teddy. Dahil mapapalayo ako sa trabaho ko kung babalik kami sa dati namin tinitirhan, nagpasya na lang kami na umupa ng bahay. Hindi rin naman yun malayo sa bahay ng Itay. Sa bahay na lang din pumupunta ang nag-aalaga sa mga anak namin. Bakit parang hindi ka yata masaya? Inaalala ko lang kasi ang Itay. Alam ko kasi nagalit siya sa akin eh. Sa bagay, hindi ko naman siya masisi. Pagkatapos nga naman ng mga ginawa niya, ito pa ang igaganti ko. Masyado naman kasing makasarili ang ama mo eh.
Hindi ka na lang niya suportahan kung saan ka magiging masaya. Ang bastos pa. Hindi na nga niya inabot ang kamay ko na nagmamano ko eh. Basta na lang niya ako tinalikuran. Pagpasensya mo na ang Itay. Masama lang ang loob niya sa naging desisyon ko. Huwag mo nang pagtakpan ng tatay mo. Alam ko naman na hanggang ngayon hindi pa rin niya ako tanggap bilang asawa mo. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw mapapatawad din ako ng Itay at matatanggap ka rin niya. Wala naman akong pakialam kung matanggap niya ako o hindi eh. Ang mahalaga sa akin, buo na ang pamilya natin. Ito naman ang gusto ko talaga ang maging buo tayo. May iba nga pala ako. Sino magbabayad sa nag-aalaga ng mga bata? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon. Tulungan mo na lang ako sa upa ng apartment at iba pang gastusin natin. Mula ngayon, katuwang mo na ako sa lahat ng gastusin natin. Hindi ko hahayaan na maghirap kayo sa piling ko. Sa araw-araw na magkasama kami ni Teddy, pinapatunayan niya sa akin na talagang nagbago na siya. Halos siya na ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Sa kabila ng pagod din siya sa trabaho. Minsan nagkita kami ni Ate Che. Kumusta na nga pala ang Itay? Galit pa ba siya sa akin? Lilipas din ang galit niya. Ang lagi niyang ambukang bibig ang mga apo niya sa'yo. Sabi ko nga dalawin namin kayo Kaya lang mas nangingibabaw pa rin ang pride niya. Kumusta naman kayo ng mga bata? Ayos naman kami ng mga bata. Hindi talaga ako nagsisisi na binigyan ko ng pangalawang pagkakataon si Teddy. Ibig bang sabihin nagbago na talaga ang asawa mo? Ganun na nga. Kaya sana, kumbinsihin mo naman ng Itay na patawarin na rin kami at tanggapin na niya si Teddy. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Tanging tatay mo lang ang makakapagsabi kung kailan niya matatanggap si Teddy. Alam kong makikinig sa'yo ang Itay, kaya sige na, tulungan mo na kami. Pasensya ka na talaga, Pilar, ha? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako kumbinsidong nagbago na talaga ang asawa mo. Obserbahan mo muna siya. Baka mamaya pakitang tao lang ang ginagawa niya. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan ngayon? Samantalang kapag meron kang isusumbong sa tatay ko, ang bilis mo. Akala mo yata nakalimutan ko na ang ginawa mo. Sinisiraan mo lalo si Teddy sa tatay ko. Kung ang tinutukoy mo ang pagpapabaya ng asawa mo sa mga anak nyo na muntik ng ikapahamak ni Pen, tama lang ang ginawa ko. Nakakaawa ang mga anak mo. Hindi ko nga alam sa'yo kung bakit sa kabila ng nangyari panatag ka pa rin naiwan sa asawa mo ang dalawang bata. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Nagbago na nga si Teddy. Bakit ba hirap kayong maniwala? Dahil hindi kami bulag na katulad mo. Saksi kaya ako sa mga ginagawa ng asawa mo noon. Kaya paano niya ako makukumbinsing nagbago na nga siya? Ay, makaalis na nga. Wala namang kwentang pakikipagkita ko sa'yo. Teka, huwag ka munang umalis, Pilar. Pakinggan mo muna ako. Para din naman sa'yo ang sinasabi ko Mahirap ang magsisi bandang huli. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo, pero hindi ko na kailangan yon. Naniniwala ako na nagbago na si Teddy. Wala na akong pakialam pa sa kung anong opinyon nyo sa pagsasama namin. Ang mahalaga sa akin, buo ang pamilya ko. Wala naman taong ayaw ng buong pamilya Sa akin lang naman, huwag ka na ulit magpapaloko sa asawa mo. Baka dumating ang panahon na wala nang tutulong sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Sana naman matuto ka makinig sa amin. Sa tingin ko tama ang asawa ko May lihim kang inggit sa akin. Palibhasa kasi nga, hindi mo pa nararanasan na magkaroon ka ng pamilya. Ganyan ba ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko? Huwag ka mag-alala. Ito na ang huling pagkakataon na mangingialam ako sa'yo. Sa kabila ng mga masasakit mong sinabi sa akin, hangad ko pa rin ang kaligayahan mo. Malungkot na umalis si Ate Che. Naiwan naman akong parang gusto kong pagsisihan ng mga binitiwang kong salita sa kanya. Umuwi na lang ako ng bahay. Nadatnan kong may luto ng pagkain at malinis na rin ang bahay. Dahil sa nakita ko, agad na nabura ang mga alalahanin ko. Nagluto na talaga ako dahil alam ko maaga kang uuwi.
Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Wag na. Nagmerienda kasi ako kanina eh. Ang mga bata nga pala. Nanonood ng TV si Dita sa kwarto. Si Pen naman kanina patulog. Gusto mo bang masahihin kita? Mukhang pagod ka eh. Gusto ko sana kaso baka malate ka sa trabaho mo. Ay, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Wala na akong trabaho eh. Ha? Bakit naman? Akala ko ba maayos ang trabaho mo? Yun din ang akala ko eh. Kanina tumawag ang katrabaho ko. Kasama raw ko sa natanggal. Pero huwag ka mag-alala. Kinuusap ko na yung isang kaibigan ko. Tatawagin raw niya ako kapag may bakante sa kanila. Pansamantala ako na lang muna ang bahala sa bahay at sa mga bata. Mas maigi pa nga siguro na ikaw na lang ang bahala sa mga bata para makatipid ako sa pagbabayad sa nag-aalaga. Salamat ha. Hindi ka nagalit nung malaman mo na wala na akong trabaho. Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman kasalanan kung nawalan ka ng trabaho. Tsaka, maghahanap ka naman ng trabaho, di ba? Oo naman. Pwede bang pabayaan na lang kita sa mga bayarin sa bahay? O ano, maghahain na ba ako? Sige, tatawagin ko lang si Ditas para sabay-sabay na tayong kumain. Nang mga sumunod na linggo, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Teddy. Tingin ko hindi naman talaga siya nagpupursige na maghanap. Unti-unti na rin bumabalik ang dati niyang ugali. Hanggang nagtalo kami dahil nadatnan kong si Ditas lang ang nagpapatahan sa kapatid niya habang siya prenteng nagse-cellphone sa sofa. Hindi mo ba naririnig na umiiyak ang anak mo? Nakakabulaho na sa kapitbahay. Malayo pala naririnig ko na ang iyak. Pinababantayan ko siya kay Ditas. Ito kasing anak mo hindi maasahan eh. Bakit kasi kailangan mong iasa sa anak natin? Anong malay niya sa pagpapatahan ng kapatid? Napapagod din ako dito sa bahay. Hindi naman ako yaya ng mga yan para lagi mong asahan sa pag-aalaga. Sino naman ang gusto mo magbantay, ha? Kayo lang naman na nandito sa bahay eh. Tsaka, huwag ka magreklamo na napapagod ka. Mas pagod ako sa pagtatrabaho. Ano? Susumbutan mo na naman ako dahil wala akong trabaho, ha? Ang yabang mo. Porke maganda ang trabaho mo. Mas bagay naman sa'yo maging tendera kaysa sa trabaho mo ngayon. Huwag mo nang ipaalala ang pagiging tindera ko nung araw dahil wala na akong balak-balikan ng dati kong buhay. Ang yabang mo na talaga ngayon. Hoy, kahit anong gawin mong ayos sa sarili mo, mukha ka pa rin tendera. Losang ka pa rin sa paningin ko. Hayop ka? Hindi ka pa rin pala nagbabago. Tama nga sila. Bakit pa hindi ako nakinig sa kanila? Hanggang ngayon kasi, ang dali mo pa rin mauto. Sinasabihan ka na nila eh. Ayaw mong makinig. Tinalikuran ko na naman ang pamilya ko para sa'yo. Ha? Tapos ito lang pala. Ha? Ito lang pala ang mapapala ko sa'yo. Wala ka na magagawa pa. Nasa maayos ka ng kalagayan eh. Pinili mo pa rin na maging miserable ang buhay mo. Ang mabuti pa umalis ka na dito. Iwan mo na kami ng mga anak ko. Hindi ako aalis dito. At subukan mo rin magsumbong. Sisiguruhin ko na hindi mo na makikita ang mga anak mo. Kilala mo ko, Pilar. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Muling bumalik ang dati kong buhay. Pagod sa trabaho at pag-uwi sa bahay ako pa rin ang gagawa. Gustuhin ko mang bumalik sa tatay ko, alam ko na hindi na niya ako tatanggapin. Alam ko kasing masaya na sila ni Ate Che. Nagsasama na kasi sila ngayon. Wala na tuloy akong ginawa kundi ang umiyak dahil sa kapalpakan ko sa buhay. Lingid sa akin, lagi pa rin kaming naaalala ng Itay. Gusto mo bang dalawin natin ang mga apo mo? Alam ko namimiss mo na sila. Bakit kailangan pang tayong pumunta sa kanila? Dapat si Pilar ang pumunta rito. Alam mo namang may trabaho ang anak mo. Tsaka, syempre nahihiya yun magpakita sa'yo. Matigas din ang ulo niya katulad ng nanay niya. Ako pa ba na ama niya ang lalapit sa kanya? Puro kasi pride ang pinapairal mo. Hindi mo ba pwedeng isang tabi muna yan alang-alang sa mga apo mo? Mahal ko mga apo ko. Gusto ko sana na dito na lamang sila sa atin. Pero alam ko naman na hindi papayag si Pilar. Gusto ko rin kasi malaman ang tunay nilang kalagayan. Lalo na walang trabaho si Teddy. Akala ko ba may trabahong lalaking yon?
Kausap ko kanina yung kapitbahay namin dun sa dati naming tinitirhan. Sabi niya hindi na daw nagtatrabaho ngayon. Ibig sabihin lang nun, si Pilar na lang ang may trabaho. Ginusto niya ang batugan niyang asawa. Nasa maayos na siyang kalagayan. Bumalik na naman siya sa mahirap na buhay. Kahit nagmamatigas ka ng ganyan, alam ko nag-aalala ka pa rin kay Pilar dahil anak mo siya. Kahit matigas ang ulo. Oo naman. Pero gusto kong siyang lumapit sa atin at hindi tayo. Sige na nga, hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Pero isa sa mga araw na to pupunta ako sa tinutuluyan nila ha. Away-bati na naman kami ni Teddy. Bumalik na rin ang pagiging tamad niya sa bahay. Puro bisyo na naman ang inaatupag niya. Pati mga anak namin napapabayaan na niya. Ilang beses din akong pinatawag ng teacher ni Ditas. Noon ko lang nalaman na hindi na pala pumapasok ang bata. 2 linggo na palang hindi pumapasok ang anak natin. Kung hindi pa ako pinatawag ng teacher niya, hindi ko pa malalaman. Hindi ko nga maaasikaso ang paghahatid sa bata. Kinder pa lang naman yan Pwede namang sa 1 taon na. O di kay papasukin mo na ng diretso sa grade 1. Ano bang pinagkakaabalahan mo at hindi mo magawang ihatid si Ditas, ha? Kahit kailan talaga, hindi ka maaasahan. Marami nga akong ginagawa dito sa bahay. Katulad ngayon, kailangan kong balikan yung bahay natin. Ang sabihin mo, meron ka na namang babaeng kakatagpuin. Pwede ba tumigil ka na? Naririndi na ako sa iyo Kung gusto mo na hindi umabsent yung anak mo, di ikaw maghatid sundo. Alam mo may trabaho ako. Anong gusto mo, hatiin kong katawan ko? Bahala ka na kung anong gagawin mo. Pero hindi mo na ako maaasahan sa bagay na yan. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kailangan ko ngang umuwi sa dati nating bahay. Diyan ka na nga. Wala ko nagawa kundi magngit-ngit na lang ang kalooban. Tinanong ko rin si Ditas kung bakit hindi nagsusumbong sa akin. Sinabihan daw siya ng ama na ibibigay sa nangunguha ng bata kapag nagsumbong sa akin. Mabigat man sa dibdib ko, napilitan na rin akong patigilin sa pag-aaral si Ditas. Kailangan ko rin kasing kumayod. Bakit ang bilis mong umuwi? Nakita mo bang mga apo ko? Oo, kasama nila si Teddy na umalis. Hindi ko alam kung saan papunta ang mag-aama. Malamang si Pilar ay pumasok kaya si Teddy nag-aalaga sa mga bata. Nag-aalala ako sa mga bata Sa tingin ko kailangan nating kumbinsihin si Pilar na ibigay na muna sa atin ang mga anak niya. May nangyari ba? Nagtanong-tanong kasi ako sa mga kapitbahay nila doon. Matagal na palang pinatigil ng anak mo sa pag-aaral si Ditas. Madalas din daw nilang naririnig na umiiyak si Pen. Mukhang napapabayaan lang ni Teddy Kwento pa nga ng mga kapitbahay, madalas wala ang ama. Madalas din daw ipadlak ang mga bata sa loob ng bahay. Diyos ko po ang mga apo ko. Bakit hinahayaan lang ni Pilar na mangyari yun sa mga bata? Baka hindi rin kasi alam ni Pilar. Kaya kailangan natin siyang kausapin. Napakatigas din kasi ng ulo ng batang yon. Kinaladkad pa niya sa hirap ang mga apo ko. Oras na may masamang nangyari sa mga bata, pareho ko silang hindi mapapatawad. Bukas na bukas din pupuntahan ko si Pilar sa trabaho niya para kausapin. Sana naman makumbinsi mo siya. Kung wala lang akong duty bukas, sasama sana ako Ako rin naman, kaya gagawa tayo ng paraan. Salamat sa pagmamalasakit mo sa mga apo ko mula pa noon, kahit hindi mo sila kadugo. Hindi naman mahirap mahalin ng mga batang yun Kinabukasan nagulat ako na paglabas ko ng trabaho nakita ko naghihintay sa akin si Ate Che. Pinaunlakan ko naman siya sa gusto niyang makausap ako sandali. Merong isang kainan sa malapit. Doon na lang kami nag-usap. Tinitiyak ko sa'yo, Ate Che, na maayos na naaalagaan ang asawa kong mga bata. Nakausap ko kasi ang mga kapitbahay niyo. Nabanggit nila na hindi maayos ang pag-aalaga ng asawa mo sa 2 bata. Delikadong nasa loob sila at pinapadlak kapag aalis siya. Kung sino man na nagsabi niyan, tsak na nagsisinungaling siya. Pwede ba akong sumama sa'yo?
Namimiss ko na kasi ang mga bata eh. Pwede naman. Kaya lang baka hindi magustuhan ni Teddy kung makikita ka niya. Hindi naman ako magtatagal eh. Meron din kasi kung gustong ibigay sa dalawa. Galing sa lolo Teban nila. Kumusta na nga pala ang itay? Maayos naman ang kalusugan niya. Yun nga lang eh, medyo nalulungkot siya dahil lagi niyang inaalala ang mga apo. Ganon din naman sina Ditas at Pen. Lagi nilang bukang bibig ng lolo nila. Sana naman eh, mapagbigyan mo ang itay mo na minsan makasama niya ang mga apo. Kahit ilang araw lang sa bahay. Hindi kasi ako pwede na ako lang ang magdesisyon sa bagay na yan. Tatanungin ko muna si Teddy kung papayag siya. Sana naman eh, makumbinsi mo siya na pumayag. Mabuti pang umalis na tayo. Tsak na hinihintay na ako ng mga anak ko. Habang pauwi sa bahay, may kabang bumundol sa akin. Pagkababa sa jeep, mabilis na ako naglakad na pinagtaka ni Ate Che. Malayo pa lang kita na namin na nagkakagulong mga tao habang natataranta sa pag-apula sa apoy. Parang may pakpakama pa ako na mabilis na nakalapit. Pero hinarangan kami na makalapit sa bahay na nasusunog. Bahay namin yan! Nasaan ang mga anak ko? Ditas! Pen! Mga anak ko! Diyos ko! Sana naman wala sa loob ang mga bata! Bilisan niyo ang pag-apula. Bakit ba nasunog ang bahay namin? Ha? Pilar, bakit nasusunog ang bahay natin? Saan ka ba nagpunta, ha? Ikaw dapat na tinatanong ko kung bakit nasusunog ang bahay natin. Teddy! Nasa sila Ditas at Pen! Nasaan ang mga anak natin? Nasaan sila? Ha? Hindi ko sila kasama. Anong hindi mo sila kasama? Nasaan sila? Nasaan ang mga anak ko? Sumagot ka! Diyos ko! Huwag mo sabihing iniwan mo sila sa loob ng bahay! Sa di kalayuan narinig namin ang sigaw ng bumbero na nakuha na ang 2 bangkay ng bata. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na namalayan dahil nagdilim na ang paningin ko. 1 buwan na ang nakakalipas mula nang maganap ang trahedyang yun sa buhay ko. Hanggang ng mga sandaling yun, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari. Gusto niyo raw po ako makausap, Tay? 1 buwan na rin mula nang mamatay ang mga apo ko. May trabaho ko pa naman na babalikan. Kaya mo na naman ang sarili mo. Kaya makakaalis ka na sa bahay na ito. Mula ngayon, ikaw nang bahala sa buhay mo. Alam ko po na galit kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Alam ko, kasalanan ko. Kung bakit namatay ang mga anak ko. Talagang kasalanan mo. Tuwing nakikita kita, lagi ko maalala ang mga apo ko na magkayakap habang nasusunog. Dahil sa katigasan ng ulo mo, namatay sila. Itay, huwag niyo po akong paalisin. Pangako po, makikinig na ako sa inyo. Tuluyan ko na pong iniwan si Teddy. Nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko, Itay. Huli na ang lahat. Magsisi ka man. Hindi mo na may babalik ang buhay ng 2 apo ko. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Itay, huwag po muna kayo umalis. Kausapin niyo po ako. Saktan niyo ako. Saktan niyo po ako kung gusto niyo, Itay. Itay. Hayaan muna natin mapag-isa ang tatay mo. Masyado lang siya naapektuhan sa nangyari. Kung gusto mo doon ka muna sa bahay ko. Salamat, Ate Che. Ikaw lang ang hindi galit sa akin. Pati mga kapatid ko ayaw akong kausapin. Magpalamig ka na muna. Pupuntahan na lang kita doon. Ikaw na muna ang bahala sa tatay ko. Mag-iimpake na ako.
Alam ko na nasagad na ang pamilya ko sa akin. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil kasalanan ko rin naman talaga. Hanggang langit din ang galit ko kay Teddy. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin na patawarin siya. Pero wala na ako makapasa dibdib ko kundi puro galit. Pilar, Nandito ka lang pala? Ha? Hayop ko! Dapat ikaw ang namatay sa sunog, hindi ang mga anak natin! kahit ilang beses akong humingi ng tawad, alam kong walang kapatawaran ng kababayaan ko. Masakit din sa akin ang mangyari sa mga anak natin. Sana ako na lang nasunog at hindi sila. Dapat lang sa'yo magdusa habang buhay. Habang nabubuhay ako, hindi kita mapapatawad. Masunog ka na sana sa impyerno. Handa ako sa anumang parusa na naghihintay sa akin. Dahil sa'yo, tuluyan na nagalit ang pamilya ko sa akin. Nawala ng lahat sa akin. Ikaw ang malas sa buhay ko. Nagsisisi ako kung bakit hinayaan ko pa na bumalik ka sa buhay naming mag-iina. Pilar, hihingi pa rin ako ng kapatawaran sa iyo. Alam ko na hindi na rin ako magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o ano. Pero lagi nakasunod sa akin si kamatayan. Lagi niya akong binubulungan ng mga salitang Latin. Marahil binabagabag ka na ng konsensya mo. Tama lang na unti-unti kang mabaliw. Pilar, hayaan na naman yung mga bumubulong. Para ako mabibingi sa lakas. Wala naman akong naririnig. Baka guni-guni mo lang yun. Tama na! Tigilan mo na ako! Oo na! Kasalanan ko nangyari sa mga anak ko. Patayin mo na lang ako. Kaysa araw-araw mo akong pahirapan. Teddy? Ha? Teka, ano nangyayari sa'yo? Umalis ka na, Pilar. Ayoko madamay ka pa. Mahal kita. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko sa'yo. Sa mismong harapan ko, bigla na lang nabuwal si Teddy. Akmang lalapitan ko siya nang biglang lumabas ang mga insekto sa bibig niya at sa ibang parte ng katawan niya. Natulala na lang ako sa nasaksihan ko. Samantala, pagkatapos ng huling inusal na orasyon ng Itay, isinara na niya ang pahina ng libreta. Banaag pa rin sa kanyang mga mata ang matinding galit para sa asawa ko. Matatahimik na rin kayo, mga apo ko. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin kayo sa taong responsable sa pagkamatay ninyo. Batid ng Itay na masama ang kanyang ginawa. Pero nakahanda na siya sa kanyang kaparusahan. Nangako din siya sa kanyang sarili na yun na ang huling gagawin niyang pangbabarang. Ako naman mas pinili na magbagong buhay at kalimutan na ang mapapait na alaala. Wakas,